Ito yung pag-usapan natin ngayon. Dalawang aksyon ng Korte, Higher Court at Regional Trial Court, parehong hindi pumabor sa kampo ng mga Duterte at mismo kay Sara Duterte at kanilang mga supporters. Pero wala tayong magagawa. Korte ang nag-decide dyan, atin lang pag-uusapan. Kaya maging matalino sa pakikinig at pangunawa. Huwag maging negatibo dahil yan ay malayo sa katotohanan. Okay? Ito yon. Yung desisyon, pansamantala o naunang galaw ng Korte Suprema na walang nakuhang temporary restraining order, ibig sabihin, hindi ipinatitigil ng Korte Suprema ang Committee on Justice sa pagdinig ng impeachment laban kay Sara Duterte. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yun pumapabor kay Sara. Dahil ang gusto ng kampo ng mga Duterte ay ipatigil ng Korte Suprema ang Committee on Justice, pero hindi nangyari. Sa halip, binibigyan ng 10 araw na magkomento at yan naman ay tamang proseso. Para pag nagsumite ng komento ang Committee on Justice at ang Kongreso base dun sa petisyon ng kampo ni Sara, yun ang pagbabasihan ng Korte Suprema kung ano ang kanilang dapat gawin at kayang gawin pagka nakita ang magkabilang panig. Sa ngayon, ang nakita pa lang ng Korte Suprema ay yung petisyon ng abogado ni Duterte na humihiling na ipatigil ang Kongreso. Hindi nakumbinsi. Okay? Sa ngayon. Yan ang isa sa problema kung bakit ko sinasabing problema yan ng mga Duterte dahil tuloy ang hearing. Pangalawa, Regional Trial Court. Manila ata kung di ako kakamali. Ang pumayag, nagbigay ng order na si Ramil Madriaga ay pinayagang humarap sa April 14 at iba pang mga hearing ng Committee on Justice. Granted, ibig sabihin, yung request ng Committee on Justice na kung pwede kanilang iharap sa komite o iharap sa komite itong si Madriaga bilang isang testigo sa kung ano ang kanyang alam sa mga Duterte at kay Sara Duterte. Granted po yung request. Tinanggap at pinayagan ng RTC, Regional Trial Court. Kaya isa na naman yan sa hindi maganda sa side ng mga Duterte at mga followers nila. Pero again, wala tayong magagawa dyan. Court decision yan. Order ng court. Walang pwedeng kumontra dyan. So, habang papalapit yung matinding pagtalakay ng Justice Committee sa merito, ebidensya, testigo ay mangyayari at hindi naharangan sa tamang proseso ng mga abogado at kampo ni Duterte. Kasi yung pong Madriaga, sa ayaw at sa gusto natin, may kanya-kanya tayong interpretation, maraming alam. Ang depensa lang dyan ng kampo ni Sara, hindi yan konektado sa amin, hindi totoo ang kanya sinasabi, hanggang doon lang. Pero yung sinumpaang salaysay ng papapatunay kung gaano siya kalalim, itong si Madriaga, ang koneksyon kay Sara Duterte, yan ang lalabas at yan ang paninindigan. Yan ang itatanong ng Justice Committee sa Tuesday at sa mga susunod na hearing. Matindi po yan. Yan ang ayaw na ayaw mangyari ni Sara Duterte sa aking opinyon na mangyari na humarap. Ang pinakamaganda para maging balanse ang ating makikita at maririnig, humarap si Sara Duterte sa Justice Committee o ang kanyang mga abogado para i-counter nila kung anuman ang sasabihin nitong si Madriaga at mga ebidensyang lalabas sa komite. Pag hindi nila kinilala at nirespeto ang komite, ibig sabihin, i-deadman nila at ang tingin nila ay walang jurisdiction, ay wala tayong magagawa dyan. Hindi naman susuko ang Committee on Justice. Hindi ibibigay ng Kongreso ang kanilang paniniwalang jurisdiksyon o kapangyarihan sa ilalim ng salid ng batas na ang impeachment process ay magsisimula sa Kongreso hanggang sa Committee on Justice hanggang sa plenary. Yan po yan. Taliwas doon sa paniniwala ng kampo ni Sara
na ang pagtalakay sa tunay na mga ebidensya, testigo at iba pa ay sa impeachment trial sa Senado. Ayan, magkatunggali, magkaiba. So, kayo na ang bahala. Saan kayo maniniwala rito? Tama ba ang Kongreso? Or mali ang Vice President? Tama ba ang Vice President o tama ang Kongreso? Aba, ay nandyan ang ating mga korte. Kaya nga merong Supreme Court. Sila ang magsasabi kung illegal o legal ang proseso. Doon naman po sa mga saradong isip talaga hindi nakakaintindi. Pero kailangan din nating ipaliwanag dahil baka may maniwala sa kanila. Sabi, ano bang pinag-uusapang impeachment? Ay di ba nag-decide na ang Supreme Court na illegal, labag sa batas ang impeachment laban kay Sara? Totoo, may ganyan desisyon. Pero, ulitin natin pero dun sa unang impeachment yon, dinismiss na yan, wala na yon. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, mali ang pamamaraan, kaya unconstitutional. Ayan ang sinabi ng Supreme Court doon sa unang desisyon, mali lang ang pamamaraan. Hindi sinabi ng Korte Suprema na walang ebidensya laban kay Sara. Hindi sinabi ng Korte Suprema na walang jurisdiksyon ang Kongreso o Kamara. Yun po yun. Hindi rin sinabi ng Korte Suprema walang basihan ang Kongreso na talakayin ang impeachment ni Sara Duterte. Doon sa una, ang sinasabi lang mali ang pamamaraan. So itong pangalawang impeachment, itinama na at nandun na sila sa tamang proseso. Nandun na sila sa pagtingin sa mga ebidensya. Ayun, naintindihan na nyo? Pag hindi pa nyo naintindihan yan, wala tayong magagawa. Baka talagang saradong isip nyo o mga kulto kayo at kulto na inyong paniniwala dun sa mga Duterte. Ayan, baka gano'n na kayo. Pero kung bukas ang inyong kaisipan, magkaiba ang impeachment 1 at impeachment 2 na tinatalakay ngayon. Magkaiba rin ang naging desisyon sa ngayon ng Korte Suprema. Doon sa una, dismissal, unconstitutional. Ngayon, walang sinasabing ganon. Hindi lang naglabas ng TRO. Ayun, malinaw na yan. Pag hindi pa nyo naintindihan, talagang mapurol kayo. Tatawa ka na lang. Anyway, please like and share dahil for your information, for education ang ating topic dito. Hanggat maaari. Yung pong mga video, picture, kaya hindi ko masyadong pinapatulan kasi po ngayon, lalo na ngayon. Kung noong una wala pa pero ngayon mas matindi ang artificial intelligence, AI, artificial intelligence, kaya lalo po ako maingat yan. Ayaw kong gumamit ng mga picture at video kasi marami ngayong gawa-gawa lang na video, gawa-gawa lang na picture. Hindi natin malaman ang original at saka ang fake. Dahil nga normal na laganap na sa buong mundo ang artificial intelligence. Yun ang dahilan kung bakit wala akong pinapakita. Ayaw kong maging biktima ng artificial intelligence, video at picture kasi nga marami ito at makakasira ito. Libelous ang dating. May pananagutan ako pag gumamit ako ng mga video at picture kung hindi ako sigurado na yan ay original. Kung meron man ako pinapakita paminsan-minsan, yun ay pinanindigan kung totoo at original. Pero yung mga kung ano na lumalabas, mahirap yun yan. Sa panahong ito, delikado talaga kayo.